umaga mga kasambahay! I'm Dr. Sara Barba Cabudil and this is your Every Sunday Health Habit Companion, Doctors on TV. Today we're talking about a disease that is highly preventable but continues to claim the lives of many women. At ito po ay ang cervical cancer. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang cervical cancer ay highly preventable, pwede po itong maiwasan. At para ibahagi sa atin ang mga paraan ng pag-iwas at pag-iingat laban sa cancer na ito, kasama po natin ngayon ang isang magaling na gynecologic oncologist mula sa Makati Medical Center. Welcome back to Doctors on TV, Dr. Romeline Imperio Onglao. Hi, Doc Sara. Thank you very much for inviting me again po. Yeah, of course, di ba? We're happy to have you back, Doc Rome, no? Okay. So ito, Doc, this is quite common, di ba? And sige, umpisahan na natin. What is cervical cancer and bakit napaka-importanting health issue to dito sa ating bansa? Kailangan po muna natin malaman. Siyempre, ang cervix po, alin po siya? Siya yung kwelyo ng matres. So, hindi po siya yung buong bahay bata, pero siya po yung bumubukas kung saan po lumalabas yung baby. So, that's your cervix. Yun po yung nagkakaroon po ng cancer. Okay? Bakit siya importante? Kasi tulad po sabi ni Doc Sara, pwede po siyang maiwasan kung nababantayan po natin. Common kasi po talaga dito sa Pilipinas. Opo, Doktora, sorry, alam ko, though it's morning now, no? Maraming nanonood, iba ibang age bracket, no? However, ito yung pagka may sexual activity ang mag-asawa, dito, ito yung tinatamaan, hindi ba? Opo. Okay, so big sabihin, hindi lamang dun sa kunyari kahit pag manganganak or what, ito yung significance nitong part na to, nitong cervix. Ang cervical cancer po kasi talaga ang importante sa kanya yung human papilloma virus, kung ano po yung nagkukos. At madalas po nakukuha po talaga yun sa pakikipagtalik. Basta po sexually active, meron po tayo ng virus na yan. Pwede naman pong hindi high risk, so hindi po ibig sabihin na may HPV, magkaka-cancer po agad. O kasi napakaraming strains ng human papilloma virus or HPV. But we'll get there in a while, Doktora. But ito, ganong ka-common itong cervical cancer among like Filipino women today? Unfortunately, in other countries, hindi na siya common. Pero dito po sa atin, among the gynecologic, ibig sabihin sa mga parteng pambabae, yun pa rin po yung number one. Sa ibang bansa po kasi, endometrial or ovarian cancer, yung mga lifestyle na cancers na po. Sa atin po, number one pa rin po yung sa gynecologic, yung cervical cancer. Kumbaga, sa isa pong Cancer Institute ng bansa natin, yung new cases, 546, meaning sa isang araw, pwedeng 1 or 2 talaga yung makonsulta sa'yo na may cervical cancer na. Oh, and what's sad here is that this is preventable, pwedeng maiwasan. And then, tapos nagkakaroon. And bukod doon, bakit may mga namamatay pa rin mga Pilipino? Mga Filipina, okay, let's be more specific kasi babae lang naman ang may cervix. Opo. Bakit, Doktora? Doon nga po sa mga nagkokonsulta, madalas kung hindi po more than 30-40%, nasa advanced stage na po sila. So kadalasan po pagdating po nila sa amin po mga gyne-onco, nagiging stage 3 or 4, ibig sabihin po kalat na po yung cancer. Ano ba po ang stage 3? Pwede pong nado na po sa mga, kumbaga wala na lang po doon sa kwelyo ng matres, wala na po sa cervix, nasa kulani, o kaya po nado na po sa side, kumakapit na po sa side ng mga buto. Pag stage 4 po kasi nasa malayo na, ibig sabihin po yun yung naririnig po ninyong metastasis, either pumunta na po sa pantog, pumunta na po sa daanan ng dumi, o pumunta po sa baga, gano'n na po kalayo. Pwede nang ganong kalayo, Doktora. Yes, opo. Okay, so basically, dapat talagang paigtingin natin dito yung preventive measures. Okay, so kanina na-implicate na isa sa pwedeng dahilan would be yung human papilloma virus. Can you expound on that? Anong klaseng virus to, Doktora? Kasi ako, being nasa aesthetic dermatology for like more than 2 decades already, mas kilala kasi to, okay, mas familiar, mas ine-explain ko sa aking mga pasyente, eto yung virus na sanhi ng warts, Correct. viral warts, Yes. or kulugo. Opo. Okay. So, ang human papilloma virus po, maraming strains na sabi nga po ni Doc Sara. So, yung nagkakos po ng kulugo is yung 6 and 11. Meron din po na yung nagiging cancer. Commonly po is HPV 16, 18, pero hindi lang po stop doon. Madami po ibang high-risk strains. Kaya yun po yung mga, hindi po ibig sabihin na nagka-human papilloma virus nga po ay magkakaroon po ng cancer. Ang importante po, kung yung human papilloma virus po ninyo is persistent, kumbaga hindi po na
na lalabanan ng immune system. So yung sa amin po, importante yung persistent, nandyan po, matagal-matagal, kumbaga more than 2 years, tapos high risk po yung virus ninyo. Pag pinagsabay po yan, pwede pong yung virus pumasok po doon sa mga cell nyo, sa kwelyo ng matres, tapos yun po yung magbabago. Pwede po maging cancer, pero hindi po yan overnight. Pwede po yan maging, depende po, 8 to 10 years, di ba? So, matagal. Yes, matagal po siya mag-develop. Kaya I think mapag-usapan din po natin bakit po natin siya pwedeng maiwasan talaga. Okay, so dito rin ba papasok dahil matagal yung, kahit na meron ka nitong virus na to, dahil matagal nga yung development ng cancer, does it mean also na kapag mas maaga kang nagkaroon ng sexual, yung first mo sexual intercourse, ay factor din to kung bakit mas malaki yung chance later on na magkaroon ka ng cervical cancer? Yes, so ini-include po namin yun dun sa mga risk factors. Kumbaga, ano kaya yung mga paraan na bakit po may mga tao na mas may risk na magka-cervical cancer? So isa po yan dyan, yung early sexual debut o kumbaga po maaga nakipagtalik. Hindi lang po siya minsan base sa edad. Minsan, sinasabi namin, kunyari po, ang babae nagregla, kung maaga po na nag-sexual contact within 2 years after po nun, early sexual debut po yun, coitar, kumbaga, unang-unang sexual contact. So, imagine niyo po, syempre, kung mas maaga ka nagsimula, yung span po na kung teenager ka nagsimula makipagtalik, by the time you're 20, baka pwede talaga po na meron na po nagde-develop na cervical cancer. So, isa po yan. So, syempre po sa sexual contact, minsan ang risk factors din po natin, syempre, kung number of partners. Pero dati kasi may sinasabing magic number, dati po 6. Pero ngayon lumalabas po yung pag-aaral, minsan hindi po talaga doon sa dami ng partners. Kasi kahit isa lang po yung katalik nyo, pero meron po kayong history, pareho, edi ang nangyayari po, pwede po talaga pa rin kayo magkaroon ng human papillomavirus. Siyempre, problematic din po, kunyari, yung may mga ibang risk factors, kunyari yung mga immunocompromised, kasi nga po, babalik siya doon sa yung virus po, pag hindi mo na-clear sa katawan mo. Kasi kung na-clear po siya, pwedeng hindi po siya maging cancer. At syempre, kung may mga iba po kayong bisyo, may mga risk din po yan, no? Katulad po ng smoke. So just like any other medical condition, pag bumababa ang immune system, so malaki yung chance na mas nakakapag-multiply. Kasi alam natin, kahit pag may viral particles ka, like kunyari, simpleng human papillomavirus na suppose hindi naman automatic na sabi nyo nga, doktora, di ba, na may HPV ka, ay pwede na maging cancer yon. Pero the moment na very favorable sa cancer na o kaya sa virus na parang mag-multiply or yun, dumami siya, tapos basically bagsak ang immune system. Ito yung pwede magkaroon ng changes kung bakit pwedeng magkaroon ng cancer, ng cervical cancer in particular, yung isang babae. Yes po. Kaya minsan, di ba, meron po tayong mga nagiging cervical cancer po na advanced age. Kumbaga, kung lola ka na, tapos sabi mo, doktora, ang tagal ko naman na po walang sexual contact, hindi na po ako sexually active. It's because of the aging process po. Naturally kasi po talaga the body gets to break down or yung pag-repair po ba natin ng sarili natin, hindi na talaga ganun ka-optimized, hindi na ganun po kagaling. Kaya minsan po, kahit na matagal na po walang sexual contact, kung nandun po yung virus, kung hindi po kayo nakakapagpa-screening, kung hindi po kayo nakakapagpa-check up, lalabas po siya pag matanda na or lola ka na po. And is this the same reason why you mentioned a while ago na pagka na-diagnose ang cervical cancer is usually at an advanced stage already? Yes po, Dr. Sara. Unfortunately po, meron po talaga tayong mga kasama, mga kababaihan na hindi po talaga nakakapag-cervical screening regularly. Yun po actually ang pinaka-risk factor, sa totoo lang po. Kasi kung nag-regular screening tayo, mataas po yung tsansa na makuha po natin siya nang hindi pa po siya cancer or hindi pa po siya kalat. Kasi minsan po, hindi ibig sabihin kailangan duguin para po magkaroon ng cervical cancer. Hindi ibig sabihin na hindi po kayo dinugo na wala po doon pang cancer. Pero isang common manifestation, yung parang common complaint na tulad yan, menopause na, pero bakit nagkaroon ng konting bleeding? So, it can possibly be cervical cancer. Pwede. But of course, depende sa malalabasan ng mga test, doktora, no? Yes. And kanina, na-mention nyo yung difference ng stage 3, 4. Can you
can you repeat that, Doc? Yung different stages of cancer, of cervical cancer to be more particular. Opo. So, syempre po, meron po tayong gusto nating stage 1. Pero actually, bago po na may tinatawag din po kaming high-grade squamous intraepithelial lesion. Masyadong maraming words. Nosebleed. Oo. Pero ibig sabihin lang po nun, pre-cancer. Meron po yung di pa cancer talaga. So, yan yung binabantayan natin. Tapos, papasok na po tayo ng stage 1. Pag sinabi pong stage 1 na cervical cancer, ibig sabihin po, yung bukol, nandun pa lang po mismo sa kwelyo ng mattress. Or maliit pa po, minsan pwedeng sa microscope lang po nakita. So, meron pong mga rare or minsanan pagkakataon na natanggalan po kayo ng mattress, pero para po sa ibang rason, kunyari, myoma, tas biglang pagtingin po sa laboratory, sa microscope, meron pala pong maliit doon sa kwelyo ng mattress nyo. So, mga stage 1 po yung ganon. Ngayon, pag pumasok na po tayo ng stage 2, ibig sabihin po, nagsisimula na po yung cancer na lumabas sa kwelyo ng mattress. Pwede po na nandito po sa may daanan na po ng puwerta o sa may lagusan, no? Tsaka depende na po, meron din po yan sa size. Ngayon, pagdating po ng stage 3, ano na po yung nangyayari? Siyempre po, mas lumalayo na. Ano ba po yung mga common? Pumupunta na po sa side wall. Ang sabihin nun, may mga buto po kasi tayo naka-tissue, nakatabi po ng lagusan mula po sa kwelyo ng mattress or cervix, vagina o yung lagusan. So, palayo na po tayo. Pero pasok na rin po sa stage 3, kumbaga po, ang tawag namin, advanced locally, meaning, nandun pa rin po sa medyo party pong baba, sa may pelvic organs po natin, pero nasa kulani. Ano ba po yung mga kulani? Minsan po, di ba, pag may ubo kayo, nakakapanyo dito, ay, parang may kulani ako. Kasi sila po yung responsible na mag-catch minsan nung mga cancer cells. So, minsan, pag nandun na po yung cancer cell, yun po yung mga stage 3 din po natin. Papalo na po ng stage 4 yung palayo. Syempre po, ang ating mattress, ang ating cervix, ang katabi po niya sa harap, yung bladder, yung pantog, kung saan po nanggagaling ang ihi. Sa likod po, rectum, kung saan po dumadaan yung dumi. So, yun pa lang po, kahit magkakatabi sila doon, stage 4 na po yun. Pero pag mas lumayo na po, kunyari, pumunta na po sa atay, sa buto, o kaya po sa baga, minsan po meron din po sa utak, yan po ang nagiging stage 4. Kalat na po, ang tawag po natin, disseminated metastasis, kumalat na po ang cancer. At nakakalungkot talaga yan kasi mas mahirap isalba ang pasyente. Mas umiikli yung chance na makarecover na po. Opo. Okay. Pero doktora, kanina nasabi nyo, commonly sa stage 3, no, nagkakaroon na. Ano yung mga most common complaint pag dumating sa yung pasyente and then, pero kayo, in fact, kahit wala pang napapa-examine, yun lang, medyo may idea ka na mukhang cervical cancer to. Yung madalas po na nagiging complaint is yung meron pong bleeding pagkatapos pong makipagtalik or postcoital bleeding. Kasi nga po, yung bukol ay nasa loob po ng vagina or yung papunta po doon kung saan po lumalagos yung mga bata, di ba? Tapos nandun po sa dulo. So pag natatamaan po pagkatapos po ng sexual contact o kaya po, katulad ng sabi ni Doc Sar kanina, kunyari, pwede pong hindi menopause, pero pwede po yun. Nagloloko yung pag-bleed mo. Meron pong spotting sa pagitan po ng regla. Gusto po natin malaman yan. O kaya, madalas meron pong discharge. Madalas po, hindi po matalaga yung amoy, medyo masangsang. Kaya minsan, yun nga po, sinasabi namin, minsan po, pag pasok pa lang ng pasyente, hindi pa po namin talaga na-examine, medyo alam na po namin kung bakit po siya cervical cancer. Kasi medyo distinct po yung amoy po niya. Pero hindi po ibig sabihin na walang amoy po yung discharge na hindi din nga po siya cervical cancer. How about pain during coitus or yung pakikipagtalik? Opo. Pwede po, pero hindi po kasi din na ibig sabihin na walang pain na hindi cervical cancer yon. Pero kunyari po yung bukol ninyo ay medyo lumalaki na, pwede po talaga may masakit ang puson o kaya po ang inyong likod o balakang. Bakit po? Kasi po lahat po ng ugat doon medyo magkakapatid po sila. Kaya minsan po kahit wala po talaga kayong bukol doon sa balakang ninyo, sumasakit din po yung balakang ninyo tsaka yung puson. Minsan yung pangangayayat din po, syempre pag mga cancer, yung mga pasyente po natin, bigla po silang nangangayayat.
basically, iba-iba yung presentation ng mga patients with cervical cancer. And it can also happen na basically, walang nararamdaman talaga nung una. That's why sa advanced stage na nada-diagnose. Just to wrap things up when it comes dun sa mga manifestations po, yung mga senyales. Yes, madalas po talaga sa simula, pwede pong walang nararamdaman. Kaya talaga kailangan po magpa-screening. Regularly. Yes. How Walang palya. frequent should it be? Opo. So, ngayon, iba-iba na kasi yung method po natin or paraan para po mag-screening ng cervical cancer. Pag sinabi po namin gold standard, kumbaga po pati po sa buong mundo, sa mga ibang bansa, ang gusto na po talaga natin, ang tawag ay HPV, yung human papillomavirus DNA test. Kumbaga po, ang gusto nating malaman, pag sinwab ba po natin, nandun ba po yung high risk? Kasi sabi nga po ni Doc Sara, pwede kang magka-HPV, pero low risk yung pang-warts lang pala. Pero kung meron ka na nung high risk, meron tayong mga bagay na pwedeng magawa para mas mabantayan kung high risk yung meron ka na virus. Hindi na natin iintayin na maging pre-cancer siya. So, yun po yung best. Pag yun po, nagawa ninyo, nagsistart tayo kadalasan 30 years old. Bakit hindi natin siya ginagawa ng mas bata? Kasi kadalasan, yung 20 to 30, ang expectation po natin, mas natatanggal nyo pa po yung virus, no? Dahil medyo mas pa yung immune system. Or, ang ano naman po nun, madalas yan po yung mga sexually active na age, kadalasan po talaga may HPV. Pero, pagdating po ng 30, yan po yung gusto natin nagsa-start. Pag negative po kayo, every 5 years na lang po, kailangan mag-HPV DNA test. In contrast, kung ano po yung madalas na alam po ng mga kababayan, pap smear. Yan, di ba? Marami tayo sa atin pumupunta, Doc, yung mga nag-annual physical exam, tapos kasama sa pagpapacheck sa kanila yung pap smear. Very good naman yon. Pero kung sa guidelines, sasabihin, pag pap smear po kayo, ano ba yung pap smear? Kumbaga, ganun din po, sisilipin, kukuha tayo, may brush po, tapos idadampi doon sa inyo pong kwelyo ng matres. Ang konsepto po niya, titingnan po niya yung cells na sumama. Kasi po, yung human papillomavirus, kung high risk siya, baka may nabago na po siya doon sa cells ninyo. Pag yun po yung test na ginawa, sa guidelines, every 3 years. Pero minsan po nakakakuha po kami ng referral na taon-taon talaga sila naman po napapap smear kasi nga part ng mga annual physical exam. Pero sa guidelines po, every 3 years. Oh. May pa po yung last kasi kailangan po natin din maintindihan sa bansa natin, ang layo, ang dami nating islands. Hindi po lahat may laboratory, hindi po lahat may pathologist. So, minsan ang ginagawa ay visual inspection with acetic acid. Ang ginagawa po, pwede pong mga midwives natin sa probinsya, sisilipin ng kwelyo ng matres, lalagyan po ng acetic acid or in layman's terms, para pong suka, pero may certain percentage. Tapos tinitingnan po kung may nag-change sa cells, pag may pumuputi or meron po kailangan i-biopsy. Yun po din yung isang version ng screening kung hindi po kaya ng pap smear. Okay, so marami naman palang yung highly available na mga screening tests o kung kailangan lang talaga maumpisahan ng mga, especially the high-risk ones. O kaya kahit wala pang ibang nararamdaman, Doc. Kasi when ba necessary na pag ito may ganitong senyales, kailangan mo na talaga magpakonsulta sa gynecologist? Siyempre po, pag hindi po normal yung regla, dapat babalik po kayo. Hindi naman po kayo dapat nagdudugo ng more than once a month. Tsaka yun nga po, yung pakikipagtalik, pag mayroon pong spotting o pagdudugo pagkatapos nun, may mga vaginal discharge na hindi po yung karaniwan o medyo may amoy, kailangan po natin i-check. Tsaka kung may pagbabago din po sa pakiramdam niyo sa baba. Bakit? Minsan kasi po parang pakiramdam nila baka po nag-infection lang sa wiwi o minsan po parang nahihirapan pong magdumi, lumabas yung dumi. Yung pala parang medyo may bukol na palang naghumaharang po doon. Saka yun nga po, yung biglang nangangayayat, nang hindi po normal, dapat po magpa-check up. Siguro dapat talaga ang paigtingin yung preventive measures na dapat laging mataas din ang immune system. And, doktora, di ba meron ng bakuna laban sa HPV? So, ganong kaaga ba dapat, kasi naririnig natin, sabi, as early as 9 years old, pwede nang ipabakunahan ng isang 9-year-old na girl, okay? So, bakit ganong kaaga dapat?
ang ano po natin yan, kaya po ano din ako niyan, sobrang advocate. Kasi po isipin ninyo, yung human papilloma virus na yung bakuna po na against siya, yan lang po yung available talaga na anti-cancer. So yun po sinasabi ko sa marami pong magulang. Hindi ba po gusto natin mabigyan yung mga anak natin, girls and boys po, Doktor? Pati boys Yes, din. opo. Kasi dati, ganun din, sinimulan po girls muna, tapos naging parang, ang term nga po, naging forgotten population. Pero kailangan po kasi pagbakuna, herd immunity po, di ba? So, kailangan po talaga girls and boys na babakunahan po natin. Pero Doc, anong cancer sa lalaki ang iniiwasan natin? Kumbaga cervical cancer para sa mga kababaihan. I mean, is it penile cancer among men? O, penile po, anal, tsaka throat. Kasi pareho-pareho po yung pwede pong magkaroon ng human papilloma virus na cause na cancer po. So, 9 years old, 9 to 14, yan po yung sinasabi namin na pwedeng 2 dose lang. Pagpalo po ng 15 and above, kailangan na po ng 3 doses. Depende po kung ano pong study yung nilalabas. Usually po, sinasabi natin hanggang 26 years old. Bakit po ganon? Kasi syempre, gusto natin kung kailan po yung best time na wala pa po silang exposure sa kahit anong HPV. So, ang next na natin sa, doktor, paano yun? May sexual contact na ako, okay lang ba? Pwede pa rin po kasi baka hindi pa po kayo na-expose doon sa mga ibang strains, di might as well magkaroon po ng protection. Pag sa iba pong pag-aaral, di ba po meron po talaga no 19 to 14, tas 14 to 26. May iba po, nakikita hanggang 45, may benefit pa siya. Pero ang sinasabi ko din po, sa ano po yan, relationship niyo po with your doctor, with your gynae. Kasi what if po, 50 ka na, pero naghiwalay kayo, tapos magsa-start ka na naman, or namatay yung asawa mo, start ka na naman mag-date, or magkaroon po ng bagong partner, ino-offer po natin on a patient-to-patient basis. So, it means that even those beyond 45 years of age, they would still benefit from the HPV vaccination? Maybe Could you not say that? as much po, katulad po ng pag nabigay po siya at 9 to 40 or 9 years old before po kayo magkaroon ng sexual contact, but definitely it can afford them some immunity. Pero explain na lang po namin kung bakit po baka pwede pa magbakuna or not. I think po, Doktora, sa some countries sa Europe, wala talaga silang cut-off. Basta hindi ka pa nababakunahan, babakunahan ka din nila. Okay, pero I would want to for our viewers to know na eto, may na-interview rin ako na this can be available also sa health center, Doktora. Opo. Yeah. Pwede nyo pong i-check sa So, dati mga... ang mahal nung bagong labas, di ba? So, maintindihan natin, syempre kahit gusto ng karamihan, alam natin hindi naman lahat ay sa buhay, di ba? So, syempre unahin nila yung magkaroon ng pagkain sa kanilang pagkainan, di ba? So, basically, pero now, I heard that it's available already, but you have to check kasi, syempre medyo nauubos yung supplies from time to time, no? Tsaka ano po, Doktor, hindi siguro po lahat ng health center. May mga local government units po tayo na sila po yung personally nagpo-purchase. Hindi pa po kasi talaga siya part ng parang national vaccination program. Yeah. So, minsan meron po tayong mga local government units na sila po yung bumili Yung para meron. doon. Opo. So, pwede nyo pong i-check kasi tama po si Doktora, yung presyo po, medyo mura na po ngayon pero nasa kamahalan pa din po. Oo. So, yun po sana po yung wish din namin, no? Na at least lahat po mabigyan na po ng bakuna in the future. Pero I'm Yeah. sure lahat po tayo will try to work on that. But of course, that's still commendable on the part of the Department of Health, no, na parang naumpisahan na kahit may kamahalan ng bakuna, unti-unti para makater ang mga, yun nga, hindi lang kababaihan, okay? So, pati ang mga lalaki. At least, until such time that we would be able to reach yung herd immunity, ibig sabihin, malaking porsyento po ng pamayanan ang hindi na magkakaroon. Ang ligtas, basically, sa isang sakit, di ba? Yan ang herd Yes, immunity. Doc. Okay, pero Doktora, kanina lang trivia, no, you mentioned about kasi anything that's how to call that, any organ or any system that is prone to harbor human papilloma virus, no. Kasi may nabasa rin akong studies na parang merong mga dermatologist or anybody na mga naggagamot ng warts, okay? Kasi HPV nga din, no? So, pwedeng magkaroon ng laryngeal cancer naman. Siguro kasi naaamoy nila. So, basically, probably, pwede rin ito afford ng, or makapagbigay, basically, ng immunity laban sa HPV and hence, pati yung ganong cancer. Pwede rin siguro, di ba? Yes po. Basta lahat po ng HPV-related, pwede po niyang i-prevent. Oh, yeah. Okay. So, that's good. And now, once, okay,
say for example, once nakakuha na kayo ng mga smears and the patient has been confirmed to have cervical cancer, so whatever that stage is, what would be your management, how to call it, what would be your management protocol here? So, big part of it po will really depend on the overall diagnostic workup. Ano pong ibig sabihin ko nun? It's because yung management po, kung ano pong gagamitin na gamutan, depende po kung anong stage. Ngayon, yung pag-oopera, yun po yung gusto ko pong maintindihan. Hindi po lahat ng cervical cancer ay pwede pong operahan. Madalas po, ang cut-off po namin dyan, 4 cm, tsaka wala po pang catlat, no? So, pwede po sa simula, early na cervical cancer, pwede po kayo ma-operahan. So, surgery, ipapaliwanag po sa inyo ng gaya ni onco ninyo kung gaano ka-extensive. Ngayon, kung mas taas na po yung stage, pag nagsimula na po siya ng mga stage 2B pataas, madalas po, chemoradiation po ang tawag natin. Ano ibig sabihin nun? Nagra-radiation therapy po kayo araw-araw, tas meron pong parang weekly na chemotherapy. But kung talaga pong kalat sa mga lugar na hindi na po pwedeng irradiation, katulad po ng atay o kaya po may kalat po sa baga, madalas po yon, systemic ang tawag po natin. Talagang chemo na lang po muna, tas susunod po yung radiation. Ang payo po talaga namin, kailangan po makompleto natin yung workup para mapayuhan po kayo kung ano po yung pwede nating gawing gamutan. Ang ano ko lang po, pag maaga po yung cervical cancer na agapan po natin, may chance po talaga siyang gumaling na hindi na po siya bumalik. Kaya kung hindi man po natin nasunod yung pagpapapap smear or HPV DNA test ng maaga at talagang nagkaroon na po ng cervical cancer, huwag pong ipagpaliban po yung mga simptomas. Kumbaga, the sooner na mapagamot po nila, higher chances po kasi talaga na hindi na bumalik. Oo nga, sa kahit namang sakit, di ba, doktora, kailangan talaga early diagnosis would mean early management and prevention of further complications. Okay, but, I mean, itong mga pasyente natin na cervical cancer, can they still bear a child? Okay. Nalilimitahan po yung kapasidad na magbuntis pa sa susunod. Bakit? Kasi nga po, yung kwelyo ng matres, yun po yung pintuan, doon po sa mismong bahay bata. So, ang pwede po natin na mabigyan po ng pagkakataon na magbuntis kung napakaaga pa lang po nung stage nila or maliit pa lang po yung bukol. Bakit? Kasi yun lang po ang tatanggalin namin, yung mismong kwelyo ng matres. Pero ibig sabihin po nun, yung pagbubuntis po, hindi na rin po normal kasi aalalayan na po siguro kayo ng mga maternal fetal medicine kasi high risk na po yung pagbubuntis. Ngayon po, pag yung mas higher na stage, yung kailangan na pong i-chemoradiation, hindi na po pwede. Kasi po, pag na-radiation po natin yung matres, yung ovaryo, di ba po, hindi na po siya pwede po maging fertile. Kumbaga, wala na po yung ganong kapasidad. Ay, pero Doc, what's your take on this? Say for example, isang babae na na-diagnose ng late stage ng cervical cancer, pero hindi pa sila nagkakaanak, okay? But gusto niya talagang ihabol. What if, kunyari, hindi na niya pa-manage muna yun and then try niyang magbuntis? Kung kunyari may ability naman to get pregnant, okay? And it's still possible, no? Pwede ba yun? Would you advise that na, kunyari, ayaw na? The reason why I'm asking, kasi marami rin talagang nasa ganitong sitwasyon, Opo. Meron kasi rin ako kaibigan na, well, di ko na na-meet yung mom, pero gano'n na nangyari dun sa niya. So, kaya lang, of course, after na nag-give birth, nawala na yung nanay. But ito, kaibigan ng mga anak ko yung bata. Ang problem po kasi sa cervical cancer, yung mismong bahay bata, yung may problem. So, kung hindi medyo kalat na po, minsan may nakukuha po kaming ganyan. Buntis, tapos may cervical cancer. Nagkakaroon po ng diskusyon between us tsaka yung nanay kasi anong stage na po ba? May mga patients po kami na kinikimo namin habang buntis. Para lang po maiwasan na mas kumalat. Ngayon, hindi na po makakadaan yung bata doon po sa normal na lagusan kasi nandun po yung bukol, duduguin po tayo. Kaya ang nangyayari po madalas ay cesarean section, tapos pagkatapos po nun, pinag-uusapan kung paano po kukumpletuhin yung gamutan. Kung ooperahan na ba po or tatapusin yung chemoradiation pagkatapos, Dok. Pero madalas, dahil nga po
napakaliit lang po ng window para po mapayagan. May po kong isang patient na ganyan. Maaga po namin nakuha na wala pa pong 2 centimeters. So, tinanggalan po namin yung kwelyo ng matres. Pero may kapartner din po ako ng mga doktor na sa infertility, sa mga IVF. Tsaka meron din po yung maternal fetal. Napaabot po namin si baby niya. Nanganak na po siya. Pero yung mismong kwelyo po, sinara ko po by laparoscopic cerclage. Oh, okay. Kailangan po siyang isara kasi nga po, wala na po yung mismong cervix. Wala na po. Oo. Yes. So, posible po siya pero kailangan ma-achieve po yung criteria. Tsaka medyo matindi yung decision making here. Sa end ng mga doktor, yung multi-specialty involved. Opo. And then, of course, sa part ng kasi kailan kasi alam mo naman tayo, like, you're a mom also, I'm a mother, and syempre yung kagustuhan natin, alam mo yung role natin dito sa mundong ito na, di ba, makapaglabas ng isang supling na maayos also, ganyan. But of course, siguro, may ganun kasi mga pumupunta sa ganun sitwasyon eh. Okay, and of course, minsan sasabihin ng asawa o kaya ng pamilya ng babae, hindi na okay lang mabuhay ka, ganyan-ganyan. Yes. So, medyo but at the end of the day, it's always the patient's decision, right? I think our role po as doctors is parang ilatag or to lay down all the options. Thank you, Doc Rom. Marami pong kababaihan ng matutulungan natin through the information you have shared with us. Naku, pero hindi pa po tayo tapos, Doc, ha? Magbabalik po ang Doctors on TV. And we're back, mga kasangbahay. Naku, we have to clarify some common misconceptions about cervical cancer. So it's time for Mythbuster. So I'll read a statement, Doc Rom, no? And you tell us, is it a myth or a fact? At kung ito po ay myth, you may briefly explain why, kung kinakailangan. Are you ready, Doc? Okay. Okay, Ready so po, let's Doc. get started. Myth or fact? Kulang sa proper hygiene, ako kaya nagka-cervical cancer. Myth. Kasi po, ang cervical cancer ay hindi lang sa hygiene. Galing po siya sa human papilloma virus na hindi natatanggal. Okay, so myth or fact? No symptoms, no cancer. Myth po ulit. Pwede po na hindi niya po nararamdaman. Pero may cervical cancer na po pala. Kaya dapat lagi nagpapacheck. Okay, myth or fact? May asawa lang ang tinatamaan ng cervical cancer. Kahit myth po, kasi kahit sino po na sexually active, pwede po talagang magkaroon ng cervical cancer dahil galing po siya sa human papilloma virus na sexually transmitted. But, paano kunyari never pa nagkaroon ng sexual history? Okay. I think ano po yan, mga interesting case, pero meron po. May tinatawag na kasi po tayo ngayon HPV-independent na cervical cancer. So, meron pong maliit na porsyento ng mga cervical cancer na hindi po galing sa human papilloma virus. Meron po nag-mutate doon. Nangyayari po siya pero rare. Oh, thank you for that. Thank you for clarifying that out, Doktora. Okay, so myth or fact? Kapag may HPV, siguradong magkaka-cancer. Myth din po, meron po mga HPV na low risk na nagkakos po ng warts or yung high risk na nagkakos talaga po ng cancer. Okay, myth or fact? Kapag bakunado na ng HPV vaccine, safe na sa cervical cancer. Myth po, hindi po lahat ng mga high-risk strains ay nandun po sa bakuna. Kaya kahit po nabakunahan kayo, dapat pa rin po magpa-pap smear or HPV DNA test as screening. And speaking of pap smear, myth or fact? Masakit yung pap smear. Naku, delikado pa. Myth po, hindi po siya delikado. May konti nga lang pong discomfort. Pero pag banayad naman po yung pagpasok po ng pangsilip ng speculum, kayang-kaya po ninyo yan. Worth it po siya, life-saving. At may maliliit na sizes. And may lubricant also, Yes, di ba, po. Doc? Okay, so walang dapat ikatakot, mga kasangbahay. Okay, so again, wag nating katakutan ang screening. Early detection can make all the difference. Thank you so much for answering our questions, Doc Rom. Thank you so much po. Ayan, Thank you, Doc mga, Sarah. and sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, Doc, paano po nila kayo makokontak?
Hi, I'm Dr. Imperio Onglao po ulit. I am affiliated with Makati Medical Center. Tuesdays or clinic, you just have to look for us po. We're always here po to serve you. Okay, and baka may gusto kayong batiin, Doktora. Hello to po to my family. Thank you po. Ayan, okay. Thank you so much again, Dr. Romlin Imperio Onglao, a gynecologic oncologist from Makati Medical Center. And for more information about Makati Med services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Let's shed light on a growing concern among Filipino parents, which is early menstruation in children. Is it a normal part of development? Let's watch this. Ikaw ba ay may anak na babae? Alam mo na ba ang mga gagawin kung sakaling dumating na ang unang dalaw ng iyong anak? Pero alam niyo ba na may mga bata na mas maagang nagkakaroon ng dalaw kaysa sa inaasahan? Ito ang tinatawag na early menstruation or precocious puberty. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang normal na edad ng unang regla, ano ang mga warning signs na dapat nating bantayan, at kailan dapat magpatingin sa doktor. Hi, I'm Dr. Mitch Dado, isang obstetrician gynecologist from Capital Medical Center. Normally, ang mga bata nagkakaroon ng menstruation ng una from 11 to 14 years old. Usually, maaga nagkakaroon ng menstruation ng isang batang babae pag before 9 years old, nagkakaregla na siya. Okay, may mga ilang reasons kung bakit maagang nagkakaroon ng regla ang isang batang babae. Number 1, pwedeng genetics. Kapag ang nanay nila maaga rin nagkaroon ng regla, pwede rin maaga din ang pagkaroon nila ng regla. Pangalawa, pwedeng yung mga batang medyo on the chubby side or mataas ang BMI. Kasi ang fat tissue natin, ito ay isang endocrine gland din na nagtitrigger actually ng hormonal imbalance. Dahil dito, mas maagang nagkakaroon ng menstruation. Third, exposure to mga chemicals like mga parabens or yung mga phthalates na ito ay nakikita sa mga plastic containers, food containers, cosmetics, lalo na mga bata ngayon, medyo maaga na silang nagme-makeup, diba? So, nai-expose din sila dito. And these chemicals can actually trigger premature hormonal imbalances that may actually cause early menstruation din. Bago actually mag-menstruate kasi nagkakaroon ng pubertal changes na. Kung ang bata, pag 7 years old pa lang, nagkakaroon ng breast buds na, medyo kailangan mag-worry na rin tayo kasi usually, ang menstruation nangyayari 2 to 2.5 years after breast bud development. Nagkakaroon na ng regla ang bata. So, isang senyales yan na pwedeng maaga magkaroon ng regla ang kanilang anak. Number 2, pag maaga at masyadong malakas ang menstruation at masyadong mahaba ang menstruation, dapat ikabahala din to ng mga magulang. Too early means kasi meron talagang hormonal imbalance and this can actually affect the development ng isang bata. Number 1, pwedeng ma-affect ang growth spurt niya kasi since masyadong maaga siya nag-mature, yung pag-mature ng bones, masyadong maaga din, hindi siya masyadong tatangkad. Next, pwede rin magkaroon to ng mga effects sa fertility niya in the future and mas magiging prone actually ang mga bata to mga diseases, metabolic diseases in the future like mga cardiovascular diseases, diabetes, obesity, pwedeng strokes, increase ang cholesterol. So, lahat ng ito pwedeng magkaroon ng problema pag maaga silang magregla. Kung masyado namang malakas ang regla, isa din tong problema kasi first, nagkakaroon ng psychological problem ang mga bata kasi di ba nade-depress sila kasi masyado malakas ang bleeding, na-affect ang activities nila, and this can also actually have any problems with their fertility in the future.
Actually, ang lagi kong advice sa mga pasyente ko na may mga anak na babae is even before nagkakaroon ng menstruation ng kanilang mga anak, to talk to them about this already para prepared ang isang bata at hindi nagugulat. Kasi usually nakakagulat yan sa bata na bigla na lang siyang pupunta sa banyo tapos may discharge na siya sa panty niya, diba? So, it's very important that you start these pep talks at around 7, 8 years old. Prepare the kid na ganito, since you're a girl, magkakaroon ng ganitong changes. Tapos pag nagkaroon ka na ng menstruation, ito na yung mga kailangan mong gawin. So you have to make sure na yung hygiene mo, nagwawash ka lagi, ganito ang tamang paggamit ng napkin, ganito ang tamang mga gagawin pag may mga masakit. So it's very important that you prepare your kids very early on pa. Once nagkaroon ng menstruation ang inyong anak, very important that you talk to them about this at ma-inform sila na normal happening to. Maigi din actually na ipa-check up kaagad ang inyong mga anak para alam natin kung normal bang nangyayari o merong mga kailangan i-watch out. Kasi minsan sa atin, normal na mag-bleed sila ng ganitong number of days. Kunyari, may mga iba na 7, 8 days, 10 days, nagbi-bleed pa rin, nagsaspotting pa rin. Sa atin, normal yun kasi baka nangyari sa atin yun. Pero, hindi na pala ito normal kasi ang normal cycle is 3 to 7 days. So, maigi na magpakonsulta, magpa-guide sa inyong OBGYN para alam nyo kung ang nangyayari sa inyong anak something na okay lang at kailangan lang obserbahan or kailangan may ibang gawin at may kailangang ibang mga test na gawin para malaman kung may problema ba or wala. Reminder lang sa lahat ng mga magulang out there na may mga anak. Number 1, again, talk to your kids. Talk to your daughter. Prepare her for this change in her life kasi malaking change ito. Let her know that this is normal and it's something not to be scared of. Dapat hindi sila madiri dun sa dugo kasi malinis naman to. And then, turuan sila kung paano tamang gumamit ng napkin, paano tamang maglinis, ano yung mga dapat gawin kung may mga ma-experience sila. At the end of the day, kung hindi sure kung anong kailangan gawin, magpakonsulta sa iyong obstetrician gynecologist. Tandaan, bilang magulang, mahalaga na tayo mismo ay may sapat na kaalaman para gabayan ang ating mga anak sa mga ganitong yugto ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang unang dalaw. Dahil sa pamamagitan nito, mas magagabayan natin ang ating mga anak at mas maiingatan natin ang kanilang kalusugan. Again, I'm Dr. Mitch Dado, an obstetrician gynecologist from Capital Medical Center. At sa mga gustong magpakonsulta sa kanilang reproductive health, ang Capital Medical Center ay located sa Quezon Avenue, corner Scout Magbuena Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. Salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong araw. At bago po tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga health partners. Dr. Zon TV would like to thank Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Salamat din po sa River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Doctors on TV would also like to thank Tondo Medical Center, located at Honorio Lopez Boulevard, Balut, Tondo, Manila. For inquiries, just dial 02-8865-9000. Healthcare within your reach. Thanks as well to Fidel Mundo Medical Center, located at 11 Banawe Street, Quezon City, 1113 Metro, Manila. For more information about their services, you may contact them at 02-8712-0845. Dr. Zon TV would also like to thank St. Thomas Eye Center, located at second floor E.D. Lim Medical Center, MacArthur Highway, San Vicente, Apalit, Pampanga. For more information about their services, you may contact them at 0956-956-9722.
At Doctors on TV also would like to thank Makati Medical Center, the Medical Director, Interim Co-President and CEO, Dr. Saturnino P. Javier. The Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo. The Senior Vice President, Ms. Arlene L. Songco. Assistant Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon. The Unit Head Manager for Communications and Special Projects, Mr. Mark Funelas. Salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa atin pong programa. At gusto ko rin pong pasalamatan ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of the KDR Group of Companies. Siyempre, binabati ko din yung aking kambale, kay Iyo and kay Iya. Hi kay EJ, kay Elaine, and Doc Elaine, and kay Norman, my brother. And also sa mga pasyente po namin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Okay, and of course, hi sa mga taga-Delicates Food Corporation, headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And hello po kay Tita Letty Duarte and kay Deng. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. Yan. And kung gusto niyo pong balikan ang mga segments natin today o i-share po sa mga kaibigan yung health conscious, naku, pwede po. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At huwag niyo pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, araw ng Linggo, 9 a.m. Yan, dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama sa isa na namang makabuluhang talakayan po tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs.